Katapatan ng Adventure Maxi Scoot ngayong 2025. Ang motorcycle brand na SYM ay naglabas na din ng mid-range ADV scooter na kayang tumapat kay Honda. At ito ang ADX TG400. Itong bagong adventure scooter na to ay talaga namang mapapansin mo agad dahil sa ganda ng edgy design ng fairings, obvious din agad na dual sport tire nito at extra long suspension travel sa kanyang heavy duty inverted front suspension. Napaka-overpower nito para ilagay sa ganito kaliit na maxi scoot yung kanyang inverted suspension na 41mm. Dagdag pa natin yung malupit na skid plate at rising exhaust style dumagdag sa angas ng ADX TG400. So yung magandang style ng pagkakalagay ng kanyang tambucho na pataas and yung kanyang inverted front suspension na napakalaki na talaga namang pang-adventure. At dahil gusto ng SYM or SIM na mag-standout ito sa larangan ng adventure scooter, nilagyan nila ito ng heavy-duty lightweight aluminum swing arm. Napakalupit ng setup na yan. Hindi lang matibay, magaan pa. Ngayon nga lang ako nakakita ng scooter na ganyan ng swing arm. At syempre naka-rear monoshock na ito for ultimate comfort with dual link bracket sa kanyang monoshock. Check natin ang detailed specs ng SYM ADX TG400 na talaga namang unique na unique. Ito ay may 399cc displacement, 4-stroke double overhead camshaft, single cylinder Bosch electric fuel injected with chain drive settings. Yes po, chain drive din po ito na maxi scoot na 400cc. 4 valves with VVS automatic. Itong VVS is develop po ito ng SYM sa kanilang scooter na ADX TG400. It comes with additional power sa torque system po. Max power nito 35 horsepower. Ang max torque niya 37 Nm at madadagdagan pa yan once na ma-activate yung kanyang VVS. Within mid-range ng torque na 5,000 and above, mas mabilis na yung motor na yan. Fuel tank capacity niya 13 liters, talaga namang pang long ride at pang big bike rate na rin yan. And ang kanyang seat height naman is 790mm. Of course, medyo mabigat ang timbang nito dahil nga big bike na rin po ito. 213kg to 13kg. So para sa akin pasok naman yan. And ang kanyang panel is LCD digital panel na 6-inch. Meron siyang high-speed na charging port. And of course, this one is loaded with traction control system na rin po for safety features. And sa kanyang mga preno, meron na itong 270mm front disc brake with Bosch ABS system. So maganda po ang kanyang anti-lock braking system. Naka-Bosch po ito. 270mm front disc brake niya, and sa likuran naman 220mm rear disc brake naman sa likuran with Bosch ABS system din. So solid na yan. 41mm po upside down front suspension. Ito talagang pumuko ng attention ko. Sobrang ganda ng front suspension niya kasi nga malaki ang travel nito at talagang pasadya for adventure. So 41mm po ang sukat ng suspension nito na upside down fork front suspension, and yung rear naman niya is rear monoshock for off-roading setting with dual link bracket. So kita niyo naman na napakaganda ng monoshock setup nito at yung sa kanyang harapan na suspension. Kaya nga yun ang talagang babayaran mo dito. Loaded din ito ng ABL brake light flashing system for emergency purposes, and of course pagdating sa mga ilaw naman, full LED light with projector headlight na po itong motor na to from SYM. So solid na rin lahat ng ilaw nito, LED na. Ang kanya namang windscreen is fully adjustable. Yung windshield niya for less wind dragging. Sa mga gulong naman natin, meron tayong size na 120/70/15 sa harapan na gulong, and sa likuran naman is 160/60/14. Ang mga gulong nito is dual sport setting talaga, and meron din itong off-road mode system sa kanyang TFT display panel or LCD panel niya. So meron itong features na off-road mode dahil nga yung kanyang gulong ay naka-off-road setting din. So pinakapanalo dito sa ADX TG400 ay yung engine and transmission niya. Bakit kaya? Kasi ang placement nito or nila, dahil lahat nga ng mabibigat na components nito ay nasa gitna. Kaya well balanced ang motor kasi nasa gitna ng dalawang gulong ang mabibigat nitong components from engine and to transmission. Nasa gitna po siya. Kaya maganda at balance ang takbo nitong ADX TG400 from SYM. Addition to that is yung rear swing arm nito na made from lightweight aluminum with dual link bracket monoshock for adventure off-road setting talaga.
So kita nyo naman yung kanyang swing arm, napakaganda. At of course, pag aluminum, medyo matagal yan, hindi naman yung kinakalawang, and of course magaan. Plus yung kanyang rear monoshock na may dalawang link for bracket at napakaganda ng laro for off-road setting. So dun pa lang panalo ka na. Tapos may bonus ka pang Bosch ABS system at traction control system. Kaya perfect sa chill na long ride. At ang mga ganitong setup ng motor talaga namang humahabol ngayong 2025 sa ganda ng specs for performance, diba? So yan yung versus dun sa mga techie na lumalabas ngayon ng motor na may full mirroring. So itong motor na to is walang full mirroring as of today, pero maganda ang kanyang mga mechanical performance like yung swing arm, suspension, meron siyang ABS, meron siyang traction control system, and perfect talaga yan sa long ride. At ang price ito mga bossing, kung nagtatanong kayo, and yung release nila sa Europe and sa Greece, ang price nito is convert sa Philippine peso is nasa 435,000 pesos. So para sa akin yung price na yan is pretty balanced lang, kasi nga sa mechanical parts and performance nitong ADX TG400 na SYM, suspension pa lang at swing arm, panalo ka na. Kaya dito natin malalaman sa Pinas na medyo underdog yung SYM, diba? Pero sa European market, isa sila sa mga leading brand. So once again, ayan si ADX TG400 from SYM na nirelease ngayon sa Europe and sa Greece na may price na 435,000 if ko-convert sa Philippine peso. Smart keyless na rin pala yan mga boss. And yung kanyang design ng mga signal light is parang saber tooth style, di ba? Kita nyo yung panel sa harap na integrated, and yung sa likuran niya na tail light. Once again, yan ang front face ni ADX TG400 ng SYM. Napakaganda, may pagka saber tooth ang kanyang tema. And napakaganda ng specs na ito pagdating sa suspension and sa mga preno niya, pati dun sa swing arm niya and ibang mechanical parts. Once again, this is Bagnicosa for another motorcycle update.